Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Processed Dairy Essence Cheese, Purple Love Cafe, Green Rose Resort at Robinson's Malls. Ito, update ho tayo sa first day ho ng filing ho ng Certificate of Candidacy na magtatagal ho hanggang Sabado, hanggang September 2. Ating kausapin ang suki ho natin, ang COMELEC spokesperson na si Director John Rexa Laudianco. Director, magandang hapon po. Magandang hapon po, Karex, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Target On Air sa buong mundo, magandang hapon po. Apo, at Director, salamat po sa pag-unlak ko sa tawag ho natin. Ano po yung requirements sa pagsumiti po ng COC para ho dun sa Barangay SK election at ano po yung hindi po tatanggapin ng COMELEC na magsasagbit? Paano kung mayroon hong mga ongoing ho na kaso, Director? Opo, una po sa lahat, kailangan po 3 kopya ng COC, Karex, at pakipuno po lahat ng detalye na kinakailangan dito. Lakipan po ng inyong larawan. Huwag kakalimutan pong pirmahan. Huwag kakalimutan pong ipanotaryo. Kung sakali pong sa inyong lugar wala pong notaryo publiko, wala pong problema yan. Pumunta po kayo sa opisina ng COMELEC. Ang election officer po namin ang mag-a-administer ng oath. Libre po ito at walang bayad. Ang tanging nyo lang pong babayaran yung requirement po ng ating buwis po sa Bureau of Internal Revenue, yung pong 30 piso na documentary stamp tax po. Isang piraso lang naman po ito at doon lang po sa unang kopya ilalagay. Kung sakali pong maubusan po ang BIR o ating mga tresurero ng documentary stamp, wala rin po problema yan. Ang gagawin po ninyo, magbayad lang po kayo ng 30 pesos sa kanila, i-issuehan po kayo ng resibo ng Republika ng Pilipinas, isulat lamang po ninyo yung number ng resibo at ipakita ang resibo, tatanggapin na po ito. Kung sakali pong hindi ninyo makukumpleto yung paglalagay po ng detalye, isa pong dahilan yan para po hindi namin tanggapin ang inyong COC. Kung wala pong pirma, walang oath po, walang litrato, walang documentary stamp na nire-require ng batas, hindi po namin tatanggapin yan. At paalala po, pareho po sa barangay at SK, kung kayo po ay hindi po registered voter, pagbigay nyo po kasi ng COC, i-check po namin kung kayo ay registered voter, at pag hindi po kayo registered voter, huwag na po ninyo aksayihin yung panahon ninyo dahil hindi po namin tatanggapin. Isa pa po, sa barangay, kung makita namin na hindi pa po kayo 18 years old, by October 30, hindi rin po namin tatanggapin yan. Sa SK naman po, kung wala kayong 18 years old pa by October 30 o kaya po lampas kayo, kahit isang araw po sa 24 years old by October 30, overage na po kayo. Yung iba lang 18, underage, hindi rin po namin tatanggapin niya. Ulitin ko po, not registered voter, underage at overage po ay hindi namin tatanggapin ang inyong COC. Apo, kumbaga ganun kahigpit po ang COMELEC para maiwasan na ho yung abala at napakatagal na panandal sa napakadami pong trabaho po natin, Director. Tama po, kung 2018 po, nung huling nagkaroon tayo ng Barangay at SK elections, umabot po sa 6,000 mahigit ang kasong isinamba po ng COMELEC para lamang po matanggal sa listahan yung overage, yung underage at yung not registered voter. Hindi na po natin uulitin ito, kaya sa umpisa pa lang hindi na po natin tatanggapin ang COC nila. Apo, at kagaya ho dun sa mga nawisan candidate na particular na ginagamit tong biometro para makagulo, makalinlang doon sa isang kandidato, ano plano ho dyan ng COMELEC officer po doon po mismo sa area na yon? Opo, ang kailangan po dito kasi ay may magsasampa po ng petition to declare as nuisance candidate. Ang kaso po ay diringgin dito po sa main office sa ating pong clerk of the commission. At nangako po ang ating chairman at ang mga commissioners, ang buong commission and bank, na kapag may mga nasampang ganyan, tatapusin po nila ang lahat ng kaso. Ire-resolve po para pagdating po ng halal at October 30 ay wala na pong matitira ng mga nuisance candidate po. Malinis ang ating listahan. Apo, at start na po ba ngayon na mag-backlash po ng mga tarpaulin na yung mga aspirante? Kasi base ho dun sa mga nakakausap po natin ng mga ilang kumbaga nagnanais na lumahok na yung iba hindi pa nag-aalis kasi hindi pa naman kami naghahain ng COC, Director. Tama po kayo, yung nakikita natin hanggat hindi po sila kandidato, maaari hindi pa lumalapat yung pagbabawal. Pero mahigpit po naming paalala, once nakapag-file po kayo ng COC sa pagitan ng araw na ito hanggang September 2,
agad po namin kayo ituturing na kandidato at lahat po ng pagbabawal sa kandidato ay epektibo na sa inyo, lalong-lalo na po yung premature campaigning. Kaya po pakitanggal na po lahat ng mga tarpaulin poster po na yan. May mga ngatbiran pa po sa amin, ang Karex, kasi wala naman nakalagay na vote for, wala naman nakalagay na posisyon, wala nakalagay na October 30 BSKE, kahit na po malinaw po ang sinabi ng Korte Suprema noong 2004 sa kaso po ng Chavez versus Comelec. Sabi po ng Korte Suprema, once nakapag-file ng COC, ikaw ay kandidato. Tama At po. yung mga ikinakabit mo kahit pa wala nakalagay na vote for, kahit pa iba po yan, na kontrata na nauna, commercial o ad pa, yun po ay campaign material dahil ikaw ay nag-i-indirect solicitation ng boto. So kasama po ito sa pinagbabawal, campaign material po ito, pakitanggal. Pag hindi nyo po sinunod ang utos namin, tanggalin na yan, hindi po kami magdadalawang isip na kasuhan kayo sa paglabag ng Section 80 po ng Omnibus Election Code. Ito po yung premature campaigning o early campaigning pagkampanya labas sa campaign period. Gawin na lamang po nyo ito sa October 19 hanggang October 28. Lumaban po tayo ng patas at sumunod po tayo sa batas. Tama po, Director. At paano naman, sir, kung yung mga supporter ng kasama ho dun sa candidate na magpapail ho ng COC, may mga dalang materials, gaya ho ng mga placard, tarpaulin, ito po ba ipapayagan ng COMELEC? Lalo na ho yung magkakaroon ho ng parada. Minsan may mga ganun pang kandidato eh. Opo, nako, ito rin po namin sa kanila. Maaaring pagpunta po ninyo doon sa aming tanggapan ay hindi pa kayo kandidato, pero pag tinanggap na po namin ang COC ninyo, paglabas niyo po ng opisina, kandidato na kayo. Wag na po kayong magmo-motorcade, magbabanda, magmumusiko lahat ng yan. Kung gusto niyo pong maging maayos ang pagtakbo ninyo at hindi namin kayo masampahan ng kaso, sa October 19 hanggang October 28 niyo po gawin yan. Sa ngayon po, tigilan po natin ito, lumaban po tayo ng patas at maging maayos. Mga kumakandidato, ultimately, magiging tagapagpatupad ng batas. Bakit po natin sila iboboto kung simpleng panuntunan sa halalan ay hindi nila kayang tuparin at sundin? So, paano na po pag sinaluklok na sa pwesto? Kaya po, mga kababayan, maging mapanuri po tayo sa ating ibobotong kandidato. Director, habol ko lang, may nag-text dito mula ho sa 351, taga Sontabil. Ano po ba talaga ang required ng COMELEC, yung sukat ng tarpaulin kapag nag-start na ho yung talagang during campaign? Opo, ganito po yan. Sa start po ng campaign period, October 19 hanggang October 28, yung polyetos po na ipinamimigay, yung flyers, leaflets, ito po ang maximum na size po nito ay 8.5 by 14 inches. Kumbaga po yung legal o long band paper. Apa. Pagdating naman po sa poster, ang maximum size po ng poster ay 2 feet by 3 feet po. Pagdating naman po sa mga streamers or banners na ginagamit natin sa mga headquarters po, ang maximum size po nito ay 3 feet by 6 feet po. So at paalala lang po, ang mga materialis po na to ay dapat ikinakabit lamang sa common poster area. Apa. Kahit po nasa sukat kayo, kakabit niya sa poste, sa puno, kawad ng kuryente, Bawal. pampublikong mga lugar, hindi po pa rin kayo tumutupad. Bawal pa rin po ito. Sa common poster area lang po tayo. Yung mga magkakabit po nito sa pribadong mga bahay, pag-aari, sumunod din po kayo sa sukat kasi po kahit po nasa pribadong pag-aari kayo, kung hindi kayo susunod sa sukat po, abay lumalabag pa rin po kayo dun sa ating pong Fair Elections Act. So pare-pareho po yung itatrato namin ng paglabag sa batas. Apo, Director, habol ko lang, sa isang kandidato na barangay chairman, magkano lang hinaka-allocate doon na pondo dun ho sa naka-total register vote? Naku, buti po nabanggit niyo yan, Karex, Dahil po lahat po sila ay walang political party. Political po kasi itong exercise na to. Lahat po ay tinuturing na independent candidates. So kaya po ang maximum po ng inyong gasto sa kampanya, 5 pesos per registered voter. So kung ilan pong registered voter sa barangay ninyo, i-multiply nyo lang po ng 5 pesos. Yun na po yung maximum campaign expenditure limit po ninyo. At huwag pong kakalimutan, kailangan pong i-submit sa COMELEC ang Statement of Contribution and Expenditure. So lahat po ng tinanggap ninyo na pang-contribution para po sa pangampanya, lahat ng iginastos po ay kailangang i-report po sa COMELEC. At ito po ay tatagal lamang hanggang November 29. Beyond November 29, kayo po ay lumampas na sa petsa ng pagsasubmit. Apo, paano, Director, may mga nagdodonate, donated by friend, tapos mga tarpaulin, ano yan, kasama rin ho dun sa count na 5 pesos per register vote?
Tama po kayo dahil po kapag ito i-donate po ay kasama po ito sa campaign material ninyo. Yung cost po nito ay dapat kasama yung inire-report. Yung donated material po pareho po yan. Kasama po yan sa mga contributions, kasama yan sa mga expenditure. Apo, pero ang COA at ang COMELEC nag-uusap ba, halimbawa nakaupo yung isang kandidato, may posibilidad na magamit yung pondo dun sa barangay nitong kampanyahan? Tama po kayo, kaya nga po tulungan niyo po kami magbantay. Kung gagamit ko ang isang incumbent na re-electionist o tatakbo sa ibang posisyon at gagamitin nila ang pera ng bayan, ang sasakyan ng bayan, pondo ng bayan, gamit ng bayan, pakireport po ito sa amin, pakireport din po sa COA para po sila po ay makasuhan natin ng illegal na paggamit ng pondo po ng bayan. Apo, halimbawa meron nung sinasagawa meeting, gamit po yung sasakyan po ng barangay at napitikan po, pwede pong ipadala po sa inyo indirekta po yan, Direktor? Opo, at pero tutulungan niyo po kami kasi po para po ito ay magtuloy-tuloy sa korte. Kailangan po namin ang statement po at sworn statement ng taong kumuha kasi ebidensya po ito na dapat kilalanin ng korte natin. Dahil ultimately po ang investigasyon sa COMELEC pero yung kasong kriminal po ay isasampa natin sa Regional Trial Court. Apa. Yun naman pong disqualification pwede po magtuloy sa korte at any rate po yung ebidensya ay kailangan po natin yan. Apo, habol ko lang, Direktor. Halimbawa po sa social media, halimbawa itong conversation, pag-uusap po natin, tapos isinare po ng mga last 2 weeks na nakalipas, paano po yun? Di ba mahigpit po ang ng COMELEC sa social media? Tama po kayo, no? Ito po kasi sa social media, isang pamamaraan din to ng pangangampanya. So kung kayo po ay may gastos dito, dapat din pong i-report ito. Yung pong nangangampanya ngayon, kasama po yan sa tinututukan namin. Bagamat po ito ay sinasabi ng iba na libre. Pero kahit na po, ito po kasi pangangampanya din labas po sa October 19 hanggang October 28 na campaign period. So kahit na social media po, ipapatupad natin yung campaign period, ipapatupad natin ang premature campaigning. At kung may gastos po sa mga social media na ito, lalo na yung boosting, ito po ay dapat i-report at isama sa statement of contributions and expenditures. Apo, halimbawa po, Direktor, si Carex Cayano maghahay na COC kailangan maglib ako dito sa broadcast media? Tama po ang ating po mga kapatid sa pamamahayag po, kung kayo po ay magsasampa na at magpapile ng inyong COC, inaayon po sa Republic Act 7166 o yung Fair Elections Act, na kayo po ay dapat mag-leave of absence. Kasi po, yung pong pag-i-ere po ng inyong programa na kasama po kayo, ay hindi po pwede po yan dahil yan po ay undue advantage laban sa kanyong mga makakatunggali. Pwede naman pong lumabas ang ating mga kandidato doon sa mga news and current affairs program na ini-sponsoran po at ginagawa ng mga media outlets po. Pero ang kondisyon po dito, dapat pantay-pantay po at lahat po ng mga kandidato sa posisyong yan ay mabigyan ng pagkakataon. Tama po, kumbaga para maging balance. At kailangan lamang po, kumbaga, kailan po lamang po papayagan ng COMELEC na magpa-interview sa mga radyo o TV ang isang kandidato po, Direktor? Pahintulutan naman po ito kahit basta po naging kandidato na sila, kahit po nakapag-file na ng COC, kasi po hindi itinuturing ito na pagkampanya. Bagkus po ito yung ang ating pong media ay nagiging plataforma para makatulong sa ating mga kababayan para suriin ang kandidato. Ang importante lang po, lahat may pagkakataon, pantay-pantay ang pagtrato at yung pong pagkakataon na magpakita sa ere, pantay-pantay din po pati po ang oras. At ito po ituturing natin na news and current affairs program, hindi po ito pangangampanya. Apo, salamat po sa oras, Director John Rex Laudianco, COMELEC spokesperson. Director, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Carex. Mabuhay po ang Pilipinas. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Robinson's Malls. Ang oras ay hatid sa inyo ng Centro Mall. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Carex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Carex Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.